Hindi nagpapabaya ang Diyos. Mapayapang araw ng Lunes mga kapanalig. Kapistahan ngayon ni San Bennet Biscop. Ito po si Sister Rose Agtarap ng Daughters of St. Paul para sa mabuting balita. Pagnilayan natin ang Ebanghelyo ayon kay San Marcos. Pagkadakip kay Juan, pumunta si Jesus sa Galilea. Doon niya ipinahayag ang magandang balita ng Diyos sa pagsasabing, "Sumapit na ang panahon. Magbagong buhay at maniwala sa magandang balita. Lumapit na nga ang kaharian ng langit." Sa pagdaan ni Jesus sa pampang ng lawa ng Galilea, nakita niya si Simon kasama ni Andres na kapatid niya na naghahagis ng mga lambat sa lawa. Sinabi sa kanila ni Jesus, "Hali kayo, sumunod kayo sa akin at gagawin ko kayong mangingisda ng tao." Agad nilang iniwan ang kanilang mga lambat at sumunod sa kanya. Nagpatuloy pa siya ng kaunti. Nakita naman niya ang magkapatid na Jaime at Juan na mga anak ni Zebedeo. Nasa bangka sila at nagsusursi ng kanilang lambat. Tinawag sila ni Jesus. Agad nilang iniwan sa bangka ang kanilang amang si Zebedeo at umalis na kasunod niya. Mga kapanalig, sa mabuting balita ngayon, malinaw na isinaad ni Jesus na sa papalapit ng takdang panahon at kaharian ng Diyos, in-emphasize niya na ang pagsisisi, pagtalikod sa kasalanan at paniniwala sa mabuting balita ang marapat na gawing paghahanda. Ikaw kapanalig, paano ka naghahanda sa isang okasyon para sa pinakamahalagang tao sa buhay mo? Nandyan ang walang patid na paglilinis ng buong bahay, paghahanda ng masarap na pagkain. Minsay, ipinangungutang pa nga ang panghanda para lamang maibigay natin ang nararapat na selebrasyon para sa kanila. Paano na lang kaya kung ang Diyos na ang paparating? Paanong paghahanda ang gagawin natin? Bukod sa panlabas na paghahanda, mas pagtuunan natin ng pansin ang paghahanda ng ating mga puso. Ngayong bagong taon, challenge yourself to plan concrete steps kung paano mo maisasabuhay ang mabuting balita. Kapanalig, everything has been provided for us to be good Christians. Nariyan ang salita ng Diyos, katesismo, mga sakramento, talambuhay ng mga santo, iba't ibang gabay at tulong mula sa simbahan. At higit sa lahat, nasa atin ang Espiritu Santo upang gabayan tayo para talikuran ang kasalanan at mapalalim ang pag-unawa natin sa mabuting balita. Ayon kay San Pedro, ang Panginoon ay hindi nagpapabaya sa kanyang pangako gaya ng inaakala ng ilan. Sa halip, nagbibigay siya ng pagkakataon sa lahat sapagkat hindi niya nais na may mapahamak, kundi ang lahat ay makapagsisi at tumalikod sa kasalanan. Kapanalig, magalak ka at magdiwang. Ang Diyos kailanmay di ka pababayaan. Mga kapanalig, maraming salamat po sa inyong suporta sa aming misyon, lalong-lalo na sa ating mga donors at sponsors. Subscribe, like, share, and follow po lines sa aming social media accounts. Patuloy po kaming humihingi ng inyong tulong upang maipagpatuloy ang programang ito. Maaari po ninyong ipadala ang inyong love offerings at donasyon sa aming donations channels. Makakaasa po kayo na kasamang lagi ang inyong mga intensyon at kahilingan sa aming panalangin araw-araw. Ito pong muli si Sister Rose na nag-aanyaya sa inyong manalangin sa Santo Niño Jesus. O banal na sanggol, Diyos na makapangyarihan at bukal ng mga biyaya, buong puso kaming sumasamba at nagsisisi sa aming mga kasalanan. Iniaalay namin sa iyo ang aming sarili. Itulot mo na matulad kami sa iyong kabanalan.
Gawin mo kaming maamo, mababa ang loob, matiisin, malinis, maunawain sa kapwa, at masunurin sa kalooban mo. Amen. We are here to provide a new way of communicating and proclaiming the gospel.